Magandang araw sa inyo mga banateros, at eto na nga, pag-uusapan na natin ang mga may init na issue. Naku po, tumuloy-tuloy na talaga ang video ni Zaldico, at eto, dinetalye na niya kung paano siya magbigay ng pera. Grabe, Gago! Hindi kasi mga kababayan, matindi ho itong revelasyon nito, talagang detalyado. May ibig sabihin po niyan mga kababayan. Ibig sabihin talagang alam niya yung kanyang sinasabi, at hindi ho siya gumagawa lamang ng istorya dahil meron siyang mga pinakitang ebidensya. Although ako patuloy natin sinasabi, hindi ako naniniwala 100% sa kanya. Alam mo naman, napakasinungaling din yan. Pero gayon pa man, sa tingin ko, talagang sinasabi niya na rin yung mga iba pa niyang nalalaman. Malamang sa malamang, binabawasan lang niya. Halimbawa, yung hindi kasali siya sa namumorsyento. Hindi ako naniniwala doon. Imposible hindi namumorsyento to. Itsura pa lang Di ba? Imposible hindi namumorsyento ito. Ako, sa tingin ko talaga, kasama ho siya dyan sa mga sindikato na yan. Pero gayon pa man, nilaglag niya na yung mga bossing niya. Di ba? Siyempre, hindi nga naman siya yung pinakamalaking kinikita, yung bossing niya. Kaya nilaglag na rin niya. At eto nga, detalyado na yung kanyang sinabi. At naku, napakaraming reaksyon. At mismong si Marcos nag-react. Nag-react ho dito kay Zaldico. Yan ang ating papanoorin unya-unya. Pero bago yan, syempre, panoorin na muna natin yung mismong detalye ng akusasyon ni Zaldico. Okay, detalye na natin. Ako po. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Nako. Di ba? Di na karma ka. Hindi, kasi ganyan naman din ang ginawa nyo kay kay Tebes, di ba? Basta kaaway ninyo nung panahon ninyo na nakaupo kayo, kung ano-ano mga niyayari ninyo. Kaya hindi rin ako naniniwala dito sa ulol na to Sa dami, sorry. Sa dami-dami naman ng mga akusasyon at ginawa niya noon. Ngayon, parang siya na ang pinaka kaawa-awa. Sorry, pasensya ka na, Zaldico. May punto yung sinasabi mo. Kasi style nyo yan Alam niya. Style nila yan noon Basta kaaway, ginagawang terorista. Basta kaaway kung ano akusasyon ng ginagawa ninyo. Kasama ka niya noon. Kaya alam mo yan. Kasama siya dyan na yung kampo nila noon ni Romualdez, kasama sila dyan Ngayon, ayan, di nakarma ka ngayon. Tuloy. Para mailibing ako kasama ang katotohanan. Nako? Kahit saan man ako pumunta. Nako po? Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Nako? Para sa pagdi-deliver ng malem. Grabe 2 billion Imagine niyo yun. That's thousands of millions. Ang isang billion ay 1,000 million. Ganong katindi yun. So dagdagan mo ng 1000. Hindi lang yung 3 zero. Ano yun? Anim. O siyam ata na zero yun. Tama. Ganun katindi ho yun. Maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yun. Yung tig-1 bilyon. Kung dati usapan manok, 1 manok, 2 manok, ito hindi. Isang baboy. Tig-1 baboy daw sila ni Marcos. Grabe, no? Paano ba maging presidente? Gusto ko na rin maging presidente para makatanggap naman tayo ng 1 baboy. Gusto ko na rin maging presidente. Paano ba? Para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Nako. Wag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Yan, wag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Nako po.
Ayan na. Naku, may parto na naman. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong... Pero in fairness press looking siya ngayon Kumpara dun sa dati, ngarag na ngarag siya. Hindi, di ba? Press looking siya ngayon. Siguro dahil nga marami na siyang sinisiwala at nag-ano na siya, nagsabi na siya, nagsalita na siya. Kaya siguro press na press siya ngayon. Hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap ng ganyang halaga. Parang hindi naman. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Ayan. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ano yan? Paano? Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang... Saan yan? Puntahan ko yan. Saan yan? Hold upin ko yan. Sa BGC daw. Pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Magkano daw? Ulit? Magkano daw? Bako, mamaya, yan ang maging tanong ko sa GCash ko, ha? Kaya kailangan kabisado niyan. Bahay niya.
At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Nako, 55 billion. Lupit. Gago! 55 billion, pwede ka na magtayo ng bansa nun. Ano? Sarili mong sundalo, sarili mong kapulisan, sarili mong husgado. Parang ano yan? Parang yun ang nangyayari ngayon, ha? Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker... No, hindi daw nabubuo yung 2 billion kasi baka mamaya i-compute na naman yan ni Auntie Claire. Sasabihin niya, sinabi ng 2 billion kada taon, mula 2022 hanggang 2025, bakit sinabi niyang 55 lang? Kulang yan. Pag gano'n, fake news siya, wala resibo. Gaganon-ganon, parang... Sinabi dito Auntie Claire, malinaw, sinabi. Minsan hindi daw nabubuo. Okay, hindi nabubuo yung 2 billion. Kasi may mga project na para siguro doon sa mga congressman. Halimbawa, doon sa mga manghuhuli kay Pangulong Duterte, bibigyan yun. Siyempre, ilang billion din yun. Yung para i-kidnapin si Pangulong Duterte. Tapos siguro, para i-push yung impeachment. Kaya hindi nabubuo siguro yung 2 billion. Di ba? Tarantado lang, no? Sir Martin sa akin, nahati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Hati daw sila doon sa 55 billion. Hindi naman pala malaki, Banat Bay. Hindi naman malaki. 25 lang billion lang ang nakinita na. Ang lupit, ano? Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Nako, ayan na. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. Nako po! At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ano nangyari? Ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Nako. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Nako. Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Nako, patay tayo. Kasunod dito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Nako. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. Yun. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee,
ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Bakit? Naku po, abangan ng part 2. Grabe, bakit kaya nagagalit si BBM? Kasi siguro naliliitan. Paano namin mababawi yung nawala sa amin, yung kinuha ng mga Aquino sa amin noon? Paano namin babawiin yan? Baka ganun. Hindi ko alam. Tanong ko lang naman yun. Sa tingin ko, iniisip niya paano babawiin. Patapos na yung termino niya. Kailangan mabawi na nila yung yung nakakuha sa kanila noon, di ba? Kaya ganyan. Nako po, matindi ho ito. May abangan nyo po yung part 2 ha. Kaya nakaka-excite Sabi nung iba, bakit di pa kasi buuin? Hindi kasi may mga nagaganyan May nababasa ako. Bakit di pa kasi buuin? Bakit pinapatsi-patsi pa? Pinapadrama-drama pa? Hindi ho, hindi ganon. Hindi ganon. Kaya pinapatsi-patsi. Sa tingin ko lang ito opinion ko lang naman to bilang isang mamamayang Pilipino. Parang ganito Hindi naman pwedeng ipakain mo yung breakfast, lunch at saka dinner ang sabay-sabay. Tama, mali? Hindi pwedeng ganun. Breakfast, lunch, dinner, sabay-sabay mo yung pakakain sa tao. Sabi mo, yan kumain ka na. Ibig sabihin niya, hindi ka nakakain buong araw. Hindi pwedeng gayon yun. Una, maraming dahilan. Siyempre, kailangan mo ng energy all throughout the day. But isang pinakamatinding dahilan yan, kasi minsan, hindi nakakayanin. Di ba? I mean, hindi pwedeng, hindi kakayanin yung mga impormasyon kung ito'y sabay-sabay. Kailangan mahimay yung impormasyon. Kasi ito pa nga lang, apakarami ng impormasyon dito Yung hinihingi na 2 billion, yung total na nakuha ni Romualdez na 55, di ba? Di umano. According to Zaldico, masyado ng maraming impormasyon. Alam naman ng mga Pilipino, hindi kayang nguyain ng sabay-sabay. So, kailangan pag-usapan unti-unti yung at nandyan din, di ba, yung mismong address. I mean, masyadong maraming impormasyon kung ipagsasabay-sabay ito. Yun ang sa tingin kong dahilan Hindi ko naman sure, hindi naman kami nag-uusap niyan Sana hindi talaga kami mag-usap dahil wag ka na umuwi Para yung kaso mo, hindi, biro lang. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.